Hello everyone. First of all, nagapasalamat kid kami sa mga nagbulig dira sa amon sa paghikot sa last goodbye ni tatay sa aton. Ang memory ko kay Ngab actually pareho lang gid man sa kung anong memories nyo sa iya. Why siya si may mga special nga side nga ginpakita sa amon nga way ginpakita sa iban. He's the same person all throughout. Ang he's extremely loyal to his friends, to his cause. Kag subong ko lang na-realize nga kind-hearted siya in general. Although during sang gamay kami, especially ako, I find it embarrassing nga manglimpyo siya sa ugsarandra sa to the point kanina namdam ako sa una nga you don't have to do that. You're embarrassing your children by cleaning the whole street or painting the whole culvert dira sa Kalburo or ano man da nga mga clean and green movement sa una. So but then many years nga naglipas, ang clean and green movement naging battle cry na si mga companies even. It has been doing that since. Ay kaduha pagid ang pagiging resourceful niya. Nga despite nga maski wala siya kwarta, mangita sa pagi kung paano maka-provide sa pamilya. Not only to his family but also sa mga ido namon sa una sa mga gagmay pa kami, mga kasapatan niya. I remember nga ang iya nga trigger point is kung why nabugas, panic mode na siya dayon. The once nga mag-panic mode na siya, ngita sa pagi makadala bugas. Dumdumaw sa na magulpe mga dulaan, yung pagka udto or hapon, may dala na siya nga bugas. Kag of course, hindi lang kami nga mga kabataan yang makakaon, especially mga ido, dalaman na. In fact, I think siya na ganing nagtudlo sa mga ido namon paano maging vegetarian. Magkaon sa tangkong, maging gurog. Kagamoto, grabe sigurong fiber sa mga ido. Pero naging super healthy nga mga ido despite sang tangkong lang ilang ginakaon. Daw, basta kung ano man da nga living thing ang sa sulod sing balay, dapat masustain niya na. So, amo na siya. So, kind-hearted and resourceful. Ano pa ged? Why bugal? He doesn't believe in luxury. I heard stories nga he could have amassed fortune man during his soldiering days in Mindanao. Yung mga but he never
why siya nag-intra dira siguro seriously to the point of feeding his family with ill-gotten wealth or something. So so from his being kind-hearted to resourceful to being a stand-up guy, morally stand-up guy. And that's amo na ika-tatlo ka trait nga nakitaan ko siya. Kag those three main traits siguro amo man ang napakita sa mga iban nga tawo. Why ko sa may nakitaan nga daw something special nga ginobra sa amon nga why may ginobra sa iban nga tawo. Ang iya nga team dira sa una sing clean and green team niya sa mga sa Balabago, sunday Victor, sunday sino pa ginada. So he led those people through example. So to the point nga magdinamak pananawas ko do dinamak. If siyempre the younger me felt embarrassed by what he was doing for the community. Nag-volunteer na siya to do the dirty works, clean up the canals, clean up the street. During that time, I thought for no reason at all, but I thought it was performative. But later on, na-realize ko nga maski ng mga retired, yung mga judge and retired public servants, nag-appreciate siya ginobra. And that was when I realized nga it was not performative, it was not for presentation, but it was wholeheartedly voluntary effort on his side. So along the way, from embarrassment to maybe silently na-accept ko man kag na-appreciate ko kung ano yung napangubraya. And to the point nga gin-imbibe ko mga ways niya. So I appreciated what he's done, and actually I'm very proud of him. Now that I've become a grown-up myself, only then I realized how stand-up guy and how genuine of a man he is. Ang stories pagid sing pagkadto namon sa Canada, we were struggling so hard. Madamo sing mga trials and tribulations during that time, but very surprising kay at the last minute maka-provide siya. During that time kapang hulam kami, damo kami ginahulaman. Usually kung manghulam ka for your show money, siyempre ang mga medyo rich looking hulaman mo. In discount na namon siya kay the homeless. Kumbaga, paano ka na makahulam siya kay the homeless? Very surprising. He delivered. I was surprised. Actually shocked. Not only surprised, but shocked. Na-providean niya kami sa mga kinanglan namon sa paglakat in a nick of time. Mga 2 weeks na lang siguro sa deadline. He provided us.
Kag aside from that, provide na naman ako. Siya, maraming tututo. Daron mo ya jacket. Kagamon pa ning iya nga jacket naging padala sa akon. Kag siya, di, yaging gamit ko to sa US nga habol. Daraan nyo man. Kagari pa iya nga habol ang naging padala sa akon. Kag ang relo. Kay nga pa ning relo. Very proud na siya paghatag sa akon kay amo ni ko nung ginatag sa iya nga dentist nga friend sa Connecticut. Nga gingardinan niya. So, yeah, singa people person. Kag tanan nga good things. Ang pinaka-bad lang gin ako nga naanuhan sa iya nga, well, translatable man sa good, ang iya nga pagka-stubborn. So, ang pagka-stubborn siya very legendary stubbornness. But, well, being stubborn is not that bad. Kag yeah, if I can ask for another father again, definitely, no doubt. Gusto ko nga po siya maging tatay ko, di ba? So, Tay, no more pain. You've done your best. Really, really well. And no doubt, you'll be in heaven now. You're in heaven now with your loved ones. No doubt about that. I hope we will meet each other there. I will try my best. Kag thank you for everything that you've done for your family, for raising us all well, and especially for taking care of all your apos, grandchildren. You have been impartial with them, and I really, really believe ang mga the greatest gift nga ginatag mo sa mga apo mo is the DNA and the chromosome of kindness, humility, resourcefulness, and being a stand-up guy. And I really hope nga mo na ang inherit sa mga apo mo. So, thank you, sir. And mission accomplished on your side. Goodbye.